Araw-araw na akong tinatawagan ni CRA. Minsan umaga, tanghali, minsan gabi pa nga eh. Napapaisip ako kung anong problema ko sa CRA. Bakit ako araw-araw mula nung February. Nung February, one time sinagot ko. Yun, sa awa ng Diyos, yung 150 ko na bill ng cellphone eh naging 170 plus na. So guys, andito na tayo sa Kamloops brake check at inspection area. So mag 6 pack tayo. Kung naririnig nyo, nagsi-self adjustment yung preno natin. Then build up ulit tayo ng hangin. Tapos pag napuno, 3 packs ulit tayo. Nagbi-build up ako. So dito guys sa Kamloops, maging bukas man yung scale or sarado, mandatory tayo papasok dito sa weighing scale na to dahil ano to, brake check area din ito. So mandatory talaga na papasok tayo dito. Dito yan sa Kamloops, going east. Sa west, pag sarado, pwede tayong dumiretso, pwede hindi na tayo papasok sa timbangan kasi walang brake check yon. Pero dito sa going east, brake check area to, sarado man ang timbangan o bukas, papasok talaga tayo dahil brake check area to eh. So yun paalala ko lang kasi may nangyari na yan dito na nakaligtaan niya dahil nga sarado, nakaligtaan niya na brake check area pala ito. So yun ikot muna tayo pagkatapos natin mag 3 packs ulit tire check. Ito nga palang gulong natin, napalitan na ng bago, natapos na pa-align na. Ang gulong ko dahil brand new itong truck na to, makapal pa yung spike ng gulong. Pero pinalitan pa rin dahil hindi maganda yung kain. Parang tabingi, kaya kinakabig tayo pa kanan, hinihila tayo pa kanan. So pinalitan to ng brand new na gulong, as in walang magawa yung opisina. Kung ano sabihin ng tireman, yun ang susundin talaga ng company dahil mga certified yan sila, mga license yan sila. Kaya obligado sa ayaw at sa gusto ng company, papalitan talaga. So ito, papakita ko sa inyo yung gulong ko na brand new. Oy, ayan ako pala. So ito, papakita ko sa inyo yung gulong ko. Ayan, brand new na ulit to. Bagong bago to. Kabilaan yan, pinalitan. So di ba napaka-aksayado ng ano dito sa Canada, napakahigpit kasi. Kung sa Pilipinas yan, uubusin natin na mapudpod talaga yung yung gulong, di ba? Kasi sayang, napakamahal. Pero dito mandatory talaga yan. Pag sinabi ng tireman na hindi na pwede, hindi na talaga pwede. So yun paalala ko ulit, mandatory pumasok dito sa inspection or weighing scale dito sa Kamloops kasi brake check area din ito. Tapusin muna natin ito guys. So yan at paalala ko lang guys huwag na huwag kayong bababa sa mga truck stop or sa mga ganto inspection area na nakatsinelas dahil doon sa kabila, ayun kung makikita nyo, bukas din yan, pwede tayong itimbre dito sa opisina nila sa kabila. So let's go.
Ayan o. So lahat ng truck kung makikita nyo, papasok talaga dito. Ayan o, lahat ng truck. May laman ka man o wala, mandatory papasok tayo dito sa brake check area na inspection area din. So ngayon bukas tong timbangan. Pagbigyan natin to. Pati siya tumimbang din kasi may trailer siya oh. Huwag natin i-block itong daanan na to. Kung halimbawa puno na dyan, huwag natin i-block ito. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan itong transponder signal green. Pero pagkakalam ko empty o loaded, dadaan tayo dito sa timbangan. At bago tayo sumalang, kailangan clear at naka-yellow yung ano, yung ilaw doon, pinaka traffic light nila. Ako para sure, stop muna before go. So may senyas yung officer kasi baback up itong ano, overweight siguro to. Ayan. At pag gumabante tayo at pagdadaan tayo dyan sa timbangan guys, tumingin kayo doon sa pinaka traffic light nila, baka mag ilaw ng pula, kailangan natin huminto. Ayun o, katulad yung pumula o, kailangan niya huminto dyan. So antayin nyo park, bring papers siya. Katulad niyang pula, stop lang tayo. Antayin natin yan mag green or next axle. Yan, nag yellow. Nag yellow na siya. Daan tayo. Pag dilaw yung ano, continuous lang tayo sa pagtakbo, dahan-dahan. Antayin na, nakatingin tayo dyan sa traffic light nila. Ayan. Straight lang. Kung yellow pa rin, diretso lang tayo. Pag pumula, stop. Okay. So yellow siya, go tayo. Palusong kasi ito, kaya may brake check area. At bayan yan, syudad. Kaya
mandatory talaga na dadaan tayo sa brake check area. Kung makalagpasan nyo yan, huwag kayong aatras ha. Tumabi kayo, mag-hazard at pumunta kayo doon sa timbangan. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Filipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga, mahirap man di atras. Yan ang Pinoy, laging malakas. Handa anumang dumating na bukas, di magpapatalo. Anumang ibigay araw-araw na kanyang trabaho, ipapakita niya sa biyahe, saan man punta. Makikita ang truck na kanyang dinadala. Kayo'y sumama sa biyahe, lahat ay kasali. Buhay truck driver, di pwedeng mag-arte, dapat madiskarte. Yan ang sikreto, sa bawat andar dapat laging alisto. Takbong pogi lang tayo, yan ang Filipino Truckers Pro. Nandito na tayo guys sa Kamloops, British Columbia, dito sa Flying J para mag-diesel, pero pahinga muna kami saglit. Ayan. So bago ko muna i-share sa inyo or ipakita sa inyo yung kagandahan ng British Columbia, meron muna ako i-share sa inyo. Araw-araw na akong tinatawagan ni CRA. Minsan umaga, tanghali, minsan gabi pa nga eh. Napapaisip ako kung anong problema ko sa CRA, bakit ako araw-araw mula nung February. Nung February, one time sinagot ko. Yun, sa awa ng Diyos, yung 150 ko na bill ng cellphone eh naging 170 plus na. So nagkaroon ako ng international call dahil sa pagsagot ko. So yung guys, mag-aalala talaga tayo pag may tumawag na nagpapakilala ang CRA. Then mula nung na-charge ako ng more than $20, hindi na ako nagsasagot ng mga tawag na walang yung walang pangalan or wala ka namang tinawagan para magpa-callback ka. So maging aware kayo diyan. Dahil dito sunod-sunod nakarang araw pa from Regina hanggang dito, araw-araw ako tinatawagan ng CRA. Then ngayon ni-review ko yung mga voicemail ko kasi nag-voicemail na naman kanina. So ni-review ko yung mga voicemail ng cellphone ko. Ang kagandahan lang sa voicemail, bukod sa naririnig mo siyan, pwede mo pa siyang basahin. So ngayon itong voicemail ng iba ni-review ko, katulad nitong Reliance. Ang sabi, "Hi, this is Danny." Tumatawag daw siya, ganyan-ganyan. Ngayon, ni-review ko yung iba. "Hi JC, my name is Pauline." Ganon, nagpapakilala sila ha. Ito, iba na naman to. Ngayon, meron pang isa. Ito, sa opisina. "Hi JC, this is Sherry." Nagpakilala sa opisina. Itong Saskatchewan, "Just calling from Davey Johnson." Nagpapakilala. Ito kasi yung mga voicemail eh. Yan. Pag yan. Tapos yung iba, "Hi JC, it's Santa." Nagpapakilala sila. So itong bukod tangi na to, papakita ko sa inyo itong na to. Itong number na to, 1-888-863-8657. Then ang voicemail niya, "JC, please, this message is for Jesse." Ano yun? Wala, hindi siya nagpapakilala. Ang sabi niya lang, "I'm calling from Canada Revenue Agency." Wala siyang binanggit na pangalan. "It's important that you call us back." Sa number na yon, 1-888-863-8657. "Our office is open Monday through Friday, 8 a.m. to 8 p.m. Eastern Time. When you call back, please check your social insurance number."
So ngayon magiging ano tayo, mag-aalala tayo dahil may voicemail na, tawag pa ng tawag, mag-aalala ngayon tayo. So ang mangyari niyan, i-call back natin sila at maghahanda tayo ng insurance number natin. Minsan hingin pa yung license number. Pero mag-isip din tayo dahil nga hindi tumatawag ang CRA kung hindi tayo nagpapa-callback. One time tumawag ako sa CRA, swerte ko na sinagot ako ni CRA ng 30 minutes yung tumatawag ako dahil sobrang busy ng CRA. So doon mo na lang isipin bakit tatawagan ka pag aksayahan ka ng oras ng CRA na tayo ang may kailangan sa kanila. So ilang beses na ako tumawag sa CRA, isang beses lang nakachamba na 30 minutes kakaantay ko ng tawag, sumagot sila. Minsan nga buong araw eh. May siguro yung mga taga Canada, yung mga nandito, nakaka-encounter ng ilang oras, halos buong araw tatawag ka para lang ma-solve mo yung problema sa CRA. Pero yung ikaw tatawagan ni CRA, wala daw ganon. At saka nung last month tumawag ako sa CRA, nagpa-callback ako. Yun, tatawag sila sa'yo kung magpapa-callback ka at magpapakilala sila kung sino sila, anong pangalan nila. Katulad nung si pinaka head ng CRA, si Dyke, yun, binigyan ako ng contact number, pangalan ng tao, nakakausapin ko about sa owing ko, ganon. Pero yung sila tatawag araw-araw, minsan gabi, hindi totoo yun, scammer yun. At saka sa oras na sagutin nyo yan, matcha-charge kayo ng international call. Napakalaki pa. Yung sagot lang na hello, tapos hindi nagsasalita, papakinggan mo kung may magsasalita, $20 mahigit kagad na charge ako eh. International call kagad. Kaya mag-ingat kayo guys. Huwag kayong tatawag na alam nyo namang wala kayong tinatawagan na nagbilling kayo na i-call back kayo. Huwag kayong magtatawag at ibibigay nyo yung information nyo. May mga nagano na nga yan ng mga puti, nagbigay ng social insurance nila, yung dating may laman yung account nila na pera, ngayon 0 na. Kasi ginagamit yung identity nila, gamit yung SIN o yung social insurance number. Oo. Tapos ngayon, hihingi ng mga card, duplicate ng mga card, mga ganyan. Kaya ayun, doon na nagsisimula na yung scam. Ginagamit yung identity mo. Oo, kaya mag-ingat kayo guys ha. Marami ng scammer ngayon. Napanood ko rin nga kagabi si Kuya Will, tinatawagan daw mga matataas na opisyal. O scammer din yon, muntik na rin siya magpadala ng pera. So ganon din dito, kumakalat na yung mga scammer, kaya mag-iingat kayo. Wag basta-basta sasagot pag hindi nyo alam yung number. Oo. Kasi kunyari CRA, pero hindi nga tumatawag ang CRA, huwag kayo tatawag. Oo. Tsaka mag-a-appear yan na ano bang hindi ang lumalabas kanya tawag ng tawag eh. Oh, hindi nag-a-appear yung ano niya, number Sa miss, ayan, sa miss. Miss call ito. Ayan, may miss call siya oh. GOC GDC. Tawag siya ng tawag. Nakaraming tawag na siya oh. Nakarami na siyang tawag sa akin. Hindi ko siya sinasagot dahil alam kong scammer. Kaya pag may tumawag sa inyo na hindi nyo wala kayong information na ano ba tawag? Wala kayong idea na may tatawag sa inyo ano, huwag niyo sasagutin. Lalo na yung number na 1888 kasi may charge yan. Pero yung 1-800 dito yan sa Canada, nasa inyo yan kung sasagutin nyo, hindi baka may utang kayo ano. Kaya yun, ingat lang ha, ingat. Huwag kayong magbibigay ng information nyo or SIN number dahil sa mag-alala lang kayo na may baka CRA o ano. Siyempre pag sinabing CRA, kakabahan tayo eh, dahil baka may mga bayarin tayo, owing, ganun.
So yun paalala ko lang sa inyo. Yung nga pala, yung gulong natin pinalitan ng bago lahat yan, both side. Pinalitan ng brand new talaga. So nung pinalitan nila yan guys, inalign nila. Binigyan tayo ng copy na katunayan na in-alignment nila yung gulong natin. So yan. Pagkatapos natin guys ma-alignment o napalitan ng gulong, planuhin kaagad natin kung saan tayo magpapa-retorque. Dahil required or mandatory talaga na ipa-retorque natin yung gulong. Dahil pag hindi nyo alam kung saan magpa-retorque, pwede kayong magtanong sa Cal Tire kung saan kayo nagpagawa, kung saan ang susunod na shop nila. Dahil kung hindi ako nagtanong, ang nasa isip ko, dito sa Kamloops ako magpapa-retorque. Then nung nagtanong ako, sinabi nila meron sa Hope, nasa 85 km yan, pwede ka na magpa-retorque. So ang sabi nila, nasa 50 km to 150 km pwede na magpa-retorque yan. Ngayon, kung hindi ako nagtanong guys, doon ko lang na nung nagpa-retorque kami, merong mga lug nuts na both side, tatlo pa ang medyo hinigpitan pa ng gusto. Ibig sabihin, nasa 500 foot-pounds yan, merong tatlo both side na nakita namin na may higpit pa na nangyari. So kung pinarating ko pa dito sa Kamloops yan, hindi natin alam kung anong mangyayari, di ba? So kaya napaka-importante na ipa-retorque natin yung gulong sa oras na binaklas yan sa pinaka lug nuts o ano ba tawag niyan? Rim. Hindi naman rim yun sa rotor natin. Pag sa oras na binaklas yan sa gulong natin or sa axle natin, ay kailangan talaga na ipa-retorque natin yan. Dahil yun nga, nung hinigpitan kanina, nung pina-retorque namin, mayroong both side, tatlong nuts ang may higpit pa na nangyari. Yan paalala lang. So yan, na-align na yung bagong gulong natin. So okay na siya. Napakaganda talaga na walang problema sa gulong natin dahil nakakapagpatakbo tayo ng maayos, wala nang kabig yung yung manubela natin, at relax tayo, hindi nakakapagod. Unlike yung gumagano talaga gumagano-ganon kami, nakakapagod talaga mag-drive. Kahit na anong relax ang gawin mo, nakakapagod talaga. So yun, papakita ko sa inyo yung kagandahan ng Kamloops at magta-tire check tayo. Yung biyahe natin na papunta ng Ontario na. Sana okay yung weather. So yan, napakaganda ng andito tayo Flying J, si Kenji, ayan. O diba, napakaganda. Doon maulap pa, siguro doon tayo dadaan sana hindi bad weather. Ayan diba, napakaganda, napakaliwalas. Kung ganito lang lagi dito sa Canada marami mas magandang bansa ito kung ganito lang lagi ang weather. Pero nagyayelo kasi, kaya nakakatakot pagdating ng winter, especially sa mga truckers, dahil na-encounter namin lagi ang napakasamang daan. Sana all may farm wow. Astig ni Kenji So yun guys paalala ko lang, mag-ingat tayo sa mga scammer. Wag na wag basta-basta tayo magbibigay ng information, lalong-lalo na yung SIN number. So hanggang dito na lang tayo. Ingat-ingat, matakbong pogi lang. Mag-iikot pa ako, magsi-circle check. Hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa muli. Hanggang sa muli, ingat-ingat, tatakbong pogi lang. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Pilipino Truckers Pro, takbo pogi lang tayo, mga biyahe.
biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Pro, takbo pogi lang tayo mga biyahero. Filipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Filipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga. Mahirap man di